Mga kapuso, narito po ako ngayon sa Manila North Cemetery kung saan nagsisimula na pong dumagsa ang mga tao. Ngayong araw pa lamang, bisperas ng undas, umabot po sa 40,000, 40,000 ang bilang ng mga nagtungo rito. Bagamat dinagsa, mas konti pa rin daw ang mga dumalaw rito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas, kumpara sa bisperas ng undas noong nakaraang taon. Long weekend na meron tayo ngayon is nabiyak-biyak po yung mga tao na dumadagsa, hindi na sila nagsabay-sabay. Meron iba na una sa nakaraang na eleksyon, may mga umuwi din sa mga probinsya, kaya may mga nabawas po na mga tao. Pero inaasahang aabot yan sa kalahati o 1 milyon bukas. Ang inaasahang siksikan ang iniwasan ng ilang narito. Kabilang ang mga galing Nueva Ecija na 1 taon daw hindi nadalaw ang 2 kaanak na namatay sa COVID-19. Bakit ito ngayon? October 31 pa lang, narito na kayo. Kasi po sir, Iiwas po kami sa dami ng tao bukas para medyo maluwag. Si Aling Aida at kanyang asawa halos magtatatlong linggo ng pinagaganda ang puntod ng mga namayapang kaanak. Hindi naman kami dire-diretso araw-araw. Ang nangyayari sa amin, dahil may rayuma kami pareho. At handa pa rin silang makipagsiksikan bukas. Huwag lang maputol ang tradisyong minana pa sa mga ninuno. Yung kasi ang nakamulatan ko sa lola ko, nanay ko, saka ngayon generation ko. Sana yung mga anak ko ganun din. Meron din namang nagpa-repair ng puntod sa iba, bagay na pinagkakakitaan ni Mang Arman, isang sepulturero. Ilang nicho ito, Tay? 5. Sa 2, 3, 4, 5? Oo. Kinontrata. Magkano po bayad sa inyo? 3,500 lahat. 3,500. Dahil kamag-anak namin yan eh. Kamag-anak nyo. Pag sa sepulturero nyo ngayon, Pagkatapos na ng undas. wala muna ngayong sepulturero. Pinta-pinta muna. Bukod sa SWAT na nag-iikot dala ang K9, may mga nakapostering pulis sa pusod ng sementeryo. At may nag-iikot na mga taga-Red Cross at Manila Rescue. 200 ang pulis ngayon dito. Pero daragdagan pa yan ng nasa mahigit 200 mula sa AFP, Coast Guard at Bureau of Fire Protection bukas, araw ng undas. Ilang araw namang bantay sarado ang bakod na dating tawiran ng mga taong gustong mag-shortcut. May mga palikuran ding pambabae, panlalaki at para sa LGBTQ. Mga kapuso, ang bahaging ito ng Manila North Cemetery kung saan matatagpuan ang mga tinatawag na apartment type na mga libingan sa mga oras na ito mag-alauna ng tanghali. Wala pa hong masyadong tao. Pero ayon mismo sa pamunuan ng sementeryo sa kada sasapitang 1 ng Nobyembre, ito mismo ang isa sa mga lugar na hindi mahulugang karayom sa kapal ng tao. Samantala ang himlayan ng mga namayapang naging tanyag sa politika at showbiz, nakagayak na rin. Handa na rin ang electric vehicles na libreng magsakay lalo sa mga senior citizen. At gaya ng dati, ang entrance gate ganito ang makikita, tumpok ng mga nakukumpiskang bawal. Awareness lang na regarding po sa mga bawal po natin, yung mga pabango, mga flammable materials, e-cigarettes, vape, mga yun po yung mga usual na confiscate natin sa triage natin dito sa may harapan. Pati stereo, bawal. Gawin daw natin sagrado ang araw na ito para alalahanin ang mga mahal sa buhay nating pumanaw na. Sa mga oras na ito, mga kapuso, magdadalawang oras na po ang lumilipas mula ng isara ng pamunuan ng sementeryo ang gate ng Manila North Cemetery. Sa aking kaliwa, kung inyo pong makikita, may mangilan-ngilang mga kababayan pa rin tayong naka-standby dito. Sila po yung napagsaraduhan na ng sementeryo at nakikiusap na kung maaari makapasok pa sila kahit ilang minuto para maialay ang bulaklak at maiwan yung kanilang mga daladala sa himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay na yumauna. Pero ang mahigpit po na bilan ng pamunuan ng sementeryo, nakiusap po sila sa GMA Integrated News na ito ay mai-broadcast alas 5 ng umaga lamang ng umaga ang pagbubukas at magsasara ito eksakto alas 5 ng hapon. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.